welcome back mga karadyo. Yan, magandang gabi. Unbox natin tong ating laging ginagamit actually. 3, 2, 1. So, mga karadyo, sa ngayon is marami pa rin akong natatanggap ng mga text or mga chinachat sa akin na nagtatanong kung bakit dun sa kanilang radio. So, ang radio gang sinasabi nila guys is ito malimit itong Baoping UV5R. So, tama-tama at meron naman akong stock dyan na Baoping UV5R. I-review na natin. So, review and unbox. Ano po? So, manual. Ayun, no? Guys, so maganda yung manual ng ngayon, ng UV5R. Yun yung radio niya. Yung battery niya. So, yung kanyang antena. Of course, hindi mawawala talaga yung kanyang discharger. So maraming tawag dito guys. Discharger, desktop charger. Kasi, ba't tinatawag na desktop charger? Desktop, kaya nasa itaas ng disk. So, itinutungtong mo kasi dito guys. So, pwede rin desktop charger, discharger. So, anyway, it's the same. Diba? So, yung kanyang laging walang kamatayan na strap. Hindi ko alam kung ang tawag nito. Basta ang tawag ko dito is strap lang. And yung kanyang clip. Belt clip. Okay. So, review na natin itong Baoping na ito. So guys, may isang kaibigan tayo. Nasa serbisyo naman po. Sabi sa akin may radio, yung radio daw niya ay hindi po niya magamit kasi nag-green lang po yung ilaw. So kung nag-green yung ilaw, ibig sabihin may nare-receive siya. So guys, sabi ko sa kanya, kung malapit ka lang sa akin, madali natin anuhin yan. So ibig kong sabihin, ang ibig kong sabihin guys is hindi niya masyado kabisado tong UV5R. So sa daming gumagamit naman at hindi ko rin silang masisisi kasi yung mga ating mga kapulisan, yung ibang ating mga membro ng mga grupo na nakakatulong sa mamamayan, kaya ng mga una-una mga kabalikat or mga kung anong grupo lahat diyan ng mga NGO ano po. So, hindi natin sila masisisi na kasi hindi naman talaga nila way itong pag-radyo. So, nagkaroon lang sila ng radyo dahil sa communication nga na kailangan magkaroon ng radyo para doon sa gagamitin nila pag mga OP-OP ano po. Anyway, dito na tayo. So guys, itong review na to, unboxing and review. So guys, ituturo ko lang po doon sa mga hindi po masyadong kabisado po ito ano po. So yung mga nagraradyo naman talaga is halos kabisado naman itong Sana all. video nito. Buksan ko lang yung ilaw niya para makita ko yung ano. Ayan po. Ayan. So guys, kagaya nito, ito'y Baoping UV5R ano po. So ito yung kanyang channel mode, frequency mode. So, guys, ang una ko ituturo. So, ganito kasi yung pagbili mo ng Baoping is meron na siyang frequency na naka-indicate ano po. Okay, channel mode. So, actually magagamit mo na agad siya. Pero dun sa mga frequency nating wala. Diba, meron po. Ito yung kanyang lipatan bipo. Frequency mode. Kung sabing frequency mode is pwede po kayong maglagay ng frequency ninyo. Ayan ba? Ano po? So, kung pag sinabing memory mode, channel mode,
So, hindi kayo makapag ano dito sa keypad niya. So, ang lalabas dito dun sa kanyang ano, sa kanyang memory. So, kung ganyan na mangyayari sa inyo, kagaya na sa itaas may nakasulat to DC, DCS, naka DCS po siya yung tone ano po. Ayun. So, itong nasa yung ENB, up and down ho ito. So, A ang itaas, B ang yung ilalim. Ano po. So, guys, marami kasi nalilito. Hindi naman kagaya sa mga nagraradyo talaga na madali matandaan yung yung mga ibang nating mga volunteer, hindi mga kapulisan natin or mga kung ano lang dyan ang gumagamit sa radyo talaga is hindi naman talaga nila na yung iba na matagal humahawak ng radyo ay madali lang, pero yung iba talaga po is tumatawag po yung iba sa akin para dito. So kaya ituturo ko na lang po. Guys, ito yun. So, nakita nyo yung frequency mode at saka yung pag sinabing frequency mode is BE po ho yan. Channel mode, naka-channel. So, ito guys is meron na po naka-indicate na frequency. So, ang gagawin natin is i-reset na lang ho natin. Menu. So, atas tayo ng konti. Reset all. Ano pa? Initialization. All. Okay. Of course, reset all. Lumabas yung tunay na kulay niya guys, yung kanyang salita. 'Di ba? Yun ang tunay na kulay niya. Tuloy po tayo. So panibago ulit tayo. So guys, yan ay wala siyang frequency. Pag yung ibig sabihin, channel mode yun, Shinta Moshi. Tingnan natin yung kanyang up and down. So, dalawa lang naka-indicate yan. Yung una ay sa pinakamababang frequency sa kanyang 136, ano po. Yung pinakataas ng frequency is 147 dun sa itaas na sa UHF. Yun lang nakalagay sa kanyang memory, ano po. So, ito ay 0 po yan. So, lagay natin dun sa para makapag-select po tayo, ano po. Lagay natin dun sa frequency mode. Di ba? Sinimoshi. Pwede ka na maglagay ng frequency nyo. Halimbawa, yung frequency po ninyo is malimit yung ginagamit ng frequency dyan sa mga commercial is 15 o 146, 15. Ganyan. Pataas na po yan. 99. Okay. So guys, yung sample lang naman ho yan. Ano po? So guys, yung iba kasi hindi alam ang tone. So, punta tayo dito. Squelch. So, babaan natin yung squelch. Ano po? Yun yung receive. So, mas mababa, mas maganda. So, guys, malimit ang nilalagay ko dyan is 3 lang po. Kasi pag sinagad mo hanggang 0 yan, maingay ho yan. Mag-iingay ho yan. Kaya sa akin is 3 lang. Ayan. So, ito lang yan guys. Mino, and then, up. Next step. High and low. Power high and low. Save. Box off. So, yung box guys, pag inon mo tong box na to, at kahit hindi ka magsasalita, basta may narinig siyang magta-transmit siya. Ayan. Wide, tama ko yan. EBR5. Yung TDR guys, yung ibig sabihin dual standby. So naka TDR off siya, so kailangan nyo i-on. Kasi pag naka-off po siya, ibig sabihin kung alin yung naka-arrow, siya lang yung magagamit ho ninyo. So yung ilalim hindi nyo maririnig. Ibig sabihin naka-single standby na siya. Kaya dito sa TRD na to, i-on mo siya. Pindot sa menu. On. Ibig sabihin, dual standby na siya. TRD, dual standby po.
move. O, beep on. So, ito yung beep on, yung toot. Gumaganon ginagamit natin. Ayan, narinig nyo. TOT. Ibig sabihin ng TOT, transmit over time. So, 60 minutes ho yan. Guys, ito yung tone. So, ang tone nyo ay dalawang klase hong tone natin. Yung, ibig sabihin tong R is receive. DCS yung tone. Ayan natin na po. R, receive, DCS. So, naka-off siya. Kasi ang tone natin is may DCS, tsaka itong isa. Di ba? Ano po? Itong isa. R, CTCS. Ibig sabihin, dalawang klase yung way natin ng tone. Isang DCS, isang CTCS. So, ibig sabihin ho yan, naka-R ho yan, ibig sabihin yan yung receive. Pag nilagay nyo yung receive is, nakabablock po talaga yan. Kung ang kayong lahat nakaton, okay. Pero kung ang receive nyo ay kagaya ng isang tumawag sa atin, na hindi ko lang banggitin yung kanyang call sign, may ito na nagre-green lang ho itong ilaw. So, automatic, may nagtatransmit po na naririnig niya. Nare-receive niya. Ang problema is nakatune ho siya. May nakalagay ho dito is city. Ibig sabihin, hindi siya walang lumalabas na audio kasi may susi po. Tuloy ho tayo. Continue. So, R. Ibig sabihin niya R, receive. Ano po? Ito yung transmit. Ang transmit na ginagamit is DCS. Yun, naka-off din. Pwede mo yun kung nakatone ho kayo. Tuloy tayo. Transmit ng CTCS. Ano po? Ito yung transmit ng CTCS. Kaya, kung nakatone yung repeater nyo is kailangan kung alin yung naka-designate tone nyo sa inyo, alin mo, DCS o CTCS, yun ang gagamitin ho ninyo. Pag sinabing T, ibig sabihin yun yung transmit. Yung R kanina is receive. Yan, receive and transmit. Continuous. Ibig sabihin, ito yung kanyang kulay. Sintay susi. English na po, di ba? Tuloy po. Yan, hindi natin dapat galawin yan. So, walang kinalalaman ho natin. Meron yan gamit dun sa ibang ano. So, yan, MDFE frequency. So, mag-designate ka ng pwede sa taas, frequency o channel. So, pwede mo mahati yan dalawa. Menu. Ilagay natin sa channel B. O, ilagay natin sa channel yan. Ang B ay channel. Tingnan nyo po ha. Back natin. Hindi pa naka-on. Menu. Confirm. Channel mode. Kita nyo po? Naka-channel. Ano po? Ibig sabihin, yung sekreto nyong tawag nito, sekreto nyong frequency is pwede nyo i-channel. So, doon lang kung alin yung A o B. Diba? Ano po? So, balik tayo. Menu. Tanggalin natin yung channel na yan. Name, pwede name, frequency. Ayan. Tuloy po tayo. BLC off. So, backlight yun, ha. Auto lock off. Kasi, pag ina-auto lock mo, kung maglilipat ka ng frequency, i-on mo na naman, di ba? Tanggalin mo yung lock. STF, wala. Huwag mong pakialaman yan. Offset. So, yung guys, yung offset kasi, malimit ginagamit natin yan. Kagaya nito. So, 6 yung kanyang karakter, ano po. Pag sinabing 6 na characters, pwede ka mag-offset ng UHF and BHF. UHF and BHF, pwede ka mag-offset dito. Ko guys, hindi ko ginagamit yung offset dahil pwede mo ipapatong. Halimbawa, itong 136 and 025, pwede mo to ipatong itong 470625. Pwede mo siya ipatong in same frequency, basta unahin mo lang yung receive. Ang unahin mo lagi yung receive nga nakalagay, naka-encode, naka-channel. So, i-memory mo siya receive. And then, pag mag-select ka nitong isang frequency na ito, ipapatong mo ito yung transmit sa dual band, kung gagamit ka ng dual band, ipapatong mo sa same frequency. Halimbawa, naka-frequency ng 0, dun mo siya i-memory. So, maririnig mo naman doon na transmitting memory, receiving memory. Guys, ano po? So, kaya yung offset niya, hindi ko masyadong ginagamit. Pero kung gusto nyo gamitin ng offset, Menu. nasa inyo na po.
Ako kasi pinapatong ko lang po yan. Nare-recta ko na po. So, memory channel. No? Yung memory channel kung nakabi po kayo, kung may frequency kayo na hindi dapat mawala, so, memory Menu. channel. Memory channel. Di ba ano po? So, maglagay kayo ng channel 1. Confirm. So, nandun na yung nakalagay dito sa taas kanina ng 136, nandyan na yan sa channel 1. Tuloy tayo. Memory channel. Confirm. So, delete channel. Tanggalin natin yung, halimbawa, hindi natin gusto na yung itong frequency na to. Mumurahin natin. Delete channel tayo. Kung halimbawa, itong channel 1, Menu. video hindi natin, ayaw natin doon. Ayaw natin. Channel. Number 1, delete natin. Confirm. Tuloy po tayo, continuous po, yun, yung mga transmit kulay purple, RX lead blue, X blue, so kulay ng LCD po yan, all mode tone, van. Guys, itong van na to, wag nyo nang questionin to. Kasi once na naka-on yung TRD ho ninyo, is automatic na siya. Halimbawa, kagaya kasi niya, naka-automatic siya. Naka-automatic yung Menu. TRD natin. Is, naka-UHF, ano po? Kanina, VHF nakita nyo. Ano po? So, kung anong ibig sabihin, nansan yung arrow niya doon ay, kagaya nito, yung arrow niya nasa UHF. So, wala tayo ngayong, atas tayo. Baka may, Zero. yan. So, pindutin natin yung TRD. Naka-UHF yung kanina, Menu. o naka-VHF, ano po. Kung saan yung arrow, doon din siya papatak. Kasi naka-on yung TRD po ninyo. Tuloy po tayo. TRD, EV, and off. So, wag nyo nang galawin yan, guys. Baka kayo malito dyan. Kasi, designated to. Designated siya, designated. Kung saan nyo i-destino. Ano po? Menu. Sight on. Yan, RPTL off. Huwag nyo nang galawin yan, guys. Kasi, sa pang ano yan. Itong Roger off, ito yung tut. Gumaganon yung huli nyo, buntot. Ika nga, tinatawag nila na buntot. Kung gusto niya yung buntot na ganon, Confirm. Confirm. ayan, tinan mo, marinig nyo, yun. Kaya ako, para malalaman ho ba ping ginagamit ho ninyo, off natin yan. Confirm. Tuloy po tayo. Yan, reset all, yun na yun. Tapos na, wala na iba squares na, automatic, yun na sa una. Yan guys, nalaman nyo rin kung papaano. Kasi para malaman, kasi maraming gumagamit talaga ng UV5R, unang-una, is mura. Maliit, at ibig sabihin, maraming gumagamit ito. Problema nga po, hindi lahat ng gumagamit ito is marunong. Kaya guys, itinuturo ko na lang po kung papaano gamitin itong UV5R na mapping. Sige po, marami pong salamat.